Potensyal na pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan pinag-uusapan na sa international at ang kilalang orasan mga sangkay ng doomsday o kaguluhan sa ating mundo na pag-uusapan na rin dahil po sa sinasabi nilang nalalapit na pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click yung bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Doomsday Clock ng mga scientists pinag-uusapan ngayon ng world leaders. Marami sa mga leader ng buong mundo ngayon, mga sangkay, pinag-aalala na sa mga tensyon na nagaganap ngayon sa ating planeta. At any moment nga ba puputok na ang ikatlong digmaang pandaigdigan? Hindi na po natin maitatanggi ngayon mga sangkay na ang kalagayan ng ating mundo ay palala ng palala. Natutupad po ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia patungkol po sa mga mangyayari o mga magaganap bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi po nakasaad sa Biblia kung ano ang date o ano ang petsa ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, subalit mga sangkay nagbigay po siya doon ng mga senyales kung kailan po magaganap ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At sa panahon po natin ngayon mga sangkay, napakarami na pong mga propesiya ang natutupad, mga propesiyang nasa banal na aklat o Biblia. Ang mga ito ay nagpapatunay mga sangkay na anumang oras ay posibleng maganap ang pagbabalik ng ating Panginoon na matagal na pong hinihintay ng mga Kristiyano. Ang rapture mga sangkay ay ang malaking katagumpayan na hinihintay mga sangkay ng marami sa mga mananampalataya. Ito po ay ang pagsasalba ng ating Panginoong Hesus sa paparating na panganib ng ating mundo kung saan magkakaroon po ng 7 years tribulations. Magaganap po ang mga nakakatakot na pangyayari sa ating mundo. Sa 7 years tribulation mga sangkay, dito po lalabas si Antikristo kung saan po kontrolin niya ang lahat ng mga leader sa buong mundo. Magaganap din po ang pagtatayo ng Third Temple doon po sa Israel na isa sa pangunahing propesiya na nakasulat sa Biblia patungkol po sa mga huling mga araw. Magaganap po ang matinding tribulation. Iba't ibang klaseng kababalaghan ang magaganap sa ating mundo sa panahong iyon. Magaganap din po mga sangkay sa 7 years tribulation ang tatakan ng number of the beast. Walang iba kundi ang 666. Ito ay ang identity ni Satanas mga sangkay para makontrol ang lahat ng tao sa buong mundo para sa kanyang deklarasyon na sambahin siya ng kahit na sinong tao. Kung kaya't mga sangkay, itong mga nagaganap na mga digmaan, mga sigalot ng maraming mga bansa na nakasulat din po ito sa Biblia, hindi na po ito nakapagtataka. Dahil sabi pa nga po ng maraming mga pastors, mga ministers, hindi lamang po tayo nasa last days, kundi nasa very last of many last days po tayo. Nasa pinakahuli-hulihang mga araw na po tayo bago mangyari mga sangkay ang rapture. Kung kaya't tayo mga Kristiyano, tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, siguraduhin po natin na tama ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Na hindi po ang ating pinaglilingkuran kung sinong mga nilalang sa mundo o mga bagay na nasa ating mundo, kundi nakadirekta sa ating Panginoon. Ang nangyayari ngayon mga sangkay sa Middle East ay nagdulot po ng matinding takot sa buong mundo. Para po sa inyong kaalaman, ang prophetic time ay po pwede po nating makita sa bansang Israel. Dahil para po sa kaalaman ng lahat mga sangkay, ang Israel po ang siyang matuturing po nating guide pagdating po sa mga prophetic events. Mga sangkay, kung ano ang nagaganap sa Israel, nagkakaroon po ng matinding babala ito sa lahat ng mga Kristiyano at mga mananampalataya. Dahil sa huling mga araw mga sangkay, sa Battle of Armageddon o po pwede rin sa Gog and Magog War, ang Israel po ang pangunahing kalaban dito ng maraming mga bansa. Kung kaya't mga sangkay, hindi po nakapagtataka na ang Israel ngayon ay napapalibutan po ng mga kalaban dahil nakapropesiya po yan sa Biblia. Maliban po sa binigyan po sila ngayon mga sangkay ng ating Panginoong Diyos ng matigas na puso at pagkabulag sa katotohanan tungkol po sa Mesaya dahil po sa kanilang pag-reject kay Jesus Christ, sila rin po mga sangkay ay aatakihin ayon po sa Biblia ng maraming mga bansa. At mula noon hanggang sa ngayon ay nagaganap ito. Pero mga sangkay, ang Israel ngayon ay ibang-iba.
Meron po silang advanced technology, meron po silang mga advanced na mga kagamitang pandigma at hindi rin po ito nakakagulat kung bakit sila mayroon nun. Titingnan po natin sa mapa, napakaliit lamang po na bansa ang Israel, pero sila ay lumalaban mga sangkay sa mga nakapaligid na mga bansa na nagnanais po na pabagsakin sila. Kahit po si Hitler hindi po nagawa mga sangkay na ubusin yung mga Hudyo noong World War II. Hindi po nagawa ni Hitler mga sangkay na mabura ang lahi na nagmumula kay Abraham, sapagkat kahit anong gawin ng kahit na sino mga mamumuno sa ating planeta, may pangako ang Diyos na nasa covenant noon mga sangkay ni Abraham. Kung kaya't bagaman mga sangkay nasa stage ang Israel ng pagkabulag, sila pa rin po ay merong chance. Kung kaya't mga sangkay, sa huling mga araw, sa 7 years tribulation, sa bandang dulo mga sangkay ng prophetic event, magkakaroon po ng isang matinding digmaan. Ito po ay ang The Battle of Armageddon, kung saan papalibutan ang Israel ng mga kalaban. At pipilitin mga sangkay na burahin. Pero ayon sa Biblia, sa storya ng prophetic event na nakasulat sa Bible, mananalo po ang Israel dahil mismo ang ating Panginoong Hesus bababa mula sa kalangitan at magbubuga ng apoy na asopre. Ang mga leader ngayon sa buong mundo ay nag-aalala na mga sangkay sa potensyal ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Maging ang Russian Foreign Minister na si Sergey Lavrov ay nagsalita na po sa discussion patungkol po sa potential outbreak ng World War III. Dahil ito daw po ay talaga nga namang nakakatakot na mga sangkay kung iisipin. At ang target po nito ay ang mga leader ng mga superpower na bansa. Ayon po sa report mga sangkay, ang nuclear doomsday clock ay patuloy na gumagalaw mga sangkay and closer to midnight sa kadahilanan mga sangkay ng mga digmaan ngayong nagaganap. At ito po ay magtutumbok mga sangkay sa sinasabing potensyal na World War III. At hindi po ito basta-basta na World War III lamang. Ito po ay magiging isang all-out nuclear war. And just imagine mga sangkay kung anong magaganap noon sa ating mundo kung magliliparan na ang napakaraming mga nuclear na hawak ng mga superpower na bansa. Ayon po kay Lavrov, ang isang foreign minister mula po sa Russia, ang Russia daw po ay gumagawa ng mga hakbang to avoid a nuclear catastrophe. At pinuri mga sangkay si US President Donald Trump dahil po sa kanyang ginagawa ngayon mga sangkay na pagsasaayos sa mga nangyayaring gulo sa ating mundo. Maging ang Russia kasi mga sangkay ay napigilan ang sigalot laban po sa Amerika nung tumungtong itong si Trump bilang Pangulo ng bansang Amerika dahil kinuha niya ang tiwala ni President Putin ng Russia na siyang number 1 na kalaban ng bansang Amerika. Subalit ayon sa kanya, mga sangkay, global security is perhaps the most critical issue today, especially as the infamous doomsday clock continues to tick toward midnight. Nakikita po kasi nila ngayon mga sangkay na itong orasan ng doomsday event ng mga scientists ay patuloy na umaandar. Ano nga ba ang meron dyan mga sangkay? Kung titingnan po natin ang orasan na ito mula sa mga scientists from 1947 until 2025, ito na po ay napakalapit mga sangkay sa taong ito, closer to midnight. Ang ibig sabihin lamang, palatandaan po ito na ang catastrophic event ay magaganap at any moment mga sangkay. Patuloy na gumagalaw ang doomsday clock and we are closer to midnight. Pag sinabi pong midnight mga sangkay, dito na po magaganap ang katakot-takot na digmaan sa ating planeta o ano pa mang mga delikadong mangyayari sa ating mundo. Kagaya po ng epekto ngayon sa ating kalikasan nitong climate change. Ayon po sa Foreign Minister ng Russia, it is essential to prevent such a scenario and we are actively engaged in efforts to avert catastrophe. So talagang ginagawa nila mga sangkay ngayon ang pamamaraan, mapigilan lamang po ang katakot-takot na posibilidad na mangyayari sa ating mundo. Sinabi po niya mga sangkay, ang discussions patungkol po sa potential outbreak ng World War III na medyo nakakadistorbo na daw po ito mga sangkay sa paningin ngayon ng world leaders. So kung ngayon mga sangkay, napag-uusapan na po itong World War III ng mga leaders, ano po kaya ang kasunod na mangyayari mga sangkay sa ating mundo? Posible nga bang maganap ang ikatlong digmaang pandaigdigan anumang oras? Anuman ang mangyari sa ating mundo, siguraduhin po natin mga sangkay na maayos ang relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil anumang oras, maaari po siyang bumalik. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.